pala, Jis, na bukas. Darating tayo sa Pizza Jis. Galing Manila din. Palitan natin si Kulot dahil nagano'n dito si Kulot eh. Sa partner mo, Lot, ato pa din. Kaya na sila dito, anak kayo na. Ilan nakapagin mo anak po? Tuluhay na. Kaya na, dapat mga inyong mga kids, kung nalang mo nalay ka gasto, upat ka bata. Isa na, kababay. Galit si pastor sa atin yan. Kasi pag dalawa lang pangit, alis yung isa, wala nang maiwan. Kaya sa amin, aso na lang yung si princess namin. Diba? So this morning, meron tayong bago. Siya ang ating dati na rin siyang kumuha ng mga training sa pista. Dati din siyang nag-Korea. Korea, ex-abroad din. So siya na magpakilala. Dito ka muna, boss boy. Ano ka muna, introduce mo na sa welcome natin sa Luis. Good morning sa lahat. Morning. Ako pala si Ronel. Taga-Sumilion ko. Dati kong ang akong skill electrician, backhoe operator. Dati building dati sa sa planta nga akong gitrabahoan. Pero last year na to, mga 2015 ata, nag-carpentry po ko. Wala raon. Isa-gasa tayo butang. Dati naka-abroad ko sa Korea. Bago kining farmer. Ito, pagka natin yung mga Koreano. Ang contract niya, 5 months lang. 5 months lang. Ilan nga abot yung sweldo ito, boy? Ang sweldo ito is 84 monthly niya. Paano sa imong food o medisyon? Abot siya og Olimpio kag 74. 70. Okay na. Yan ako yung duha ka bata. Wala to. Thank you. Welcome sa groceries sa Millionaires Family. Supposed to be magbalik siya sa Korea pero sad, very sad na hindi na renew ang visa. Unsa to problema? Problema na eh. Dinay kay Alinay sa visa no. kay farmer niya, fishing man ang Fishing ang hiring, fisherman. Sino ba yung fisherman natin? Ay, nakaalis na si Mingming, sir. Mingming, yun yung natin, yung contact mo doon, no? Iwan ko kung nasa bakasyon pa ngayon. Sa bakasyon po, sir. Nag-antay na lang siya ng shutdown ng music man. Sa shout out Ronnie Mingming dyan sa Kalinga Payaw. Yan yung pinakamalayo natin na clinic, Kalinga Payaw. Gusto pang pupuntahan doon eh dahil mayroong doon. Yun ba yung may matanda na nagtatato? Yung Tuwang ko, sir. Yun, sir. Nanghihipon naman yun, sir. Wala ko, sir. Lingga. Oo, patato ako doon eh. Yung welding machine sa likod, tapos harapan, welding mas. Dito, welding rod. Symbol naman yung pinatato, sir. Symbol nga, welding symbol. Lahat, patato. Shout out sa ating mga viewer. Good morning sa inyo lahat. Subscriber, meron na tayong 2,000 subscriber. Hindi na tayo mag-celebrate mamaya pag magka-partial ito si... Partial mo na, Daniel. Kasi wala tayong tubig eh. Tubig. Meron na. Mahina lang, mahina. Madaling araw, kayo, duty-duty, tag-2 oras para kayo pirate watch. Sa barko din, kayo rin, akala nyo sa barko, maging rin kayo, security minsan. Lalo na pag dyan sa Middle East. Middle East, yung sa, ang tawag ito, Somalia. Dito sa may, sa Singapore, Malacca Street. Africa, ganun din. Magka-gwardiya kayo doon. 4 hours. Kasi marami mayroon mga magnanakaw, mga pirata. Iguan dyan yan, ikot dyan yan. Nandun ka sa bridge swing. Meron kayong malaking flashlight, ganyan kayo. Pero ingat kayo dun sa Africa. Maraming doon, maraming isda, yung matambaka.
Ang loko na gwardiya namin, pinagwardya, dalawang OS, ay isang OS, isang EB. Gwardiya sila. Nung EB, doon sa Proa, si OS naman sa Pupa, si OS, habang nag-gwardiya, nangawil, bugoy. Dami mang isda, yung EB na nasa Proa, forward, pumunta sa Pupa. Wala, ngawil sila, yun pala, ubos na yung lubid at saka pintura sa forward. Oh my God. Wala, nanakaw na. Pati pa yung isang life ring. Ubos. Pintura lang buson. Pati yung dalawang lubid na bangko. So, kailangan walang kumpiyansa. Saka sa Africa, isa pa yung malaria. Kayong kumpiyansa na lalabas-labas. One week before arrival kayo sa Africa, mayroon kayong anti-malaria na tambal gamot. Inumin niyo yan. Pait yan eh. Pero yung iba namin kasamahan, iwan ko kung bakit na pa rin sila na malaria. Kasi doon kami sa nakabihay ka ba nung Sir Prince sa Lagos, sa may Port Harcourt. Lagos. Sa Lagos kayo. Port Harcourt, tapos kuray kami doon isang buwan. Siminto man yung kargamit, discharging namin. Tapos ang kuray doon, sus, ang daming mga isda rin. Tapos yung iba, pag alas 5 na, tapos ng duty, lalabas doon sa pupunta sa mga bakawan, mga marami mga doon. Mag-good time man sila. Sabi ko, delikado yan dyan. Wala, talagang hilig sa labasan eh. Pag discharging na namin, mga isang buwan, kulang-kulang isang buwan din yung discharging namin. Ganon din, labas din sila, labas. Mayroong isang misman, taga Iligan at saka isang third engineer na Iloilo. Lumabas sila. Ano man yung doon, yung habal-habal din ba? Kaya single motor. Pinainom nila ng beer. Yung beer doon, parang Red Horse din. Ganyan din ka ba? Okay. Sus, pag-uwi nila ngayon lasing yung driver. Hindi nila napansin ng driver. Mayroon mang buhangin doon na nakadam sa gilid ng kalsada. Lumipad yung sinakyan ng motor. Pag si Miss Boy, yung taga-Iligan, dito, galo sa simento, kabilaan. Ako, bakit dalawang muka yung... Bakit tapos dito naman sa kabila. Pero third engineer, yung taga-Iloilo, bagsak ito, bali itong dito. So ang desisyon, pauwiin silang dalawa. Uwi. Pero rumisbak sila. Dahil yung barko na yun, maraming malas talaga na yung barko na yun. Yung mga, kasi bago kami, kami noon change crew. Pinalitan namin Indonesiano. Sumampa kami ng New Jersey, sa New York. Dito yun. So, ngayon, November kami umalis. November 18 yata yung year 2000. Since, mayroong crane ito. Yung mga luma dito lang dito lang nilapag lang. Tinalian lang ng tie wire dito sa mga pad-ay. May pad-ay man yan dyan. Dito may pad-ay. Pero ang itong grabe ang grabe ang kalawang ito. Talagang bulok talaga. Pag naglakad ka sa kuberta, parang chicharon ba? Tumutunog ba? Kalawag. Kaya yan, rusty bus yan nila ni Boson, inara dito. Talagang pati kami sa ilalim ng budiga, repair dyan. So yung kable na yan, hindi lang nila pinapansin. Sabi ko kay Boson at saka shipmate, ilagay yun sa akuan. Ilagay na dito sa crane house ba, dito sa loob ba, ipasok ba. Gano lang yan. Tulungan lang. Mabigat man yan, isang tulungan lang ipasok. Huwag kang napabayaan. So, punta kami galing sa New York, New Jersey, papunta kami ng tawag dito, yung Jamaica. Loading kami ng limestone. Papunta, dadalhin sa Rotterdam. Ngayon, papunta kami, naabutan kami ng kanas-kanas sa Biscay Bay. Yan isa yung mga killer, yan dyan, ng mga, dagat. Daming nasima namatay dyan. Abutan na kami ng kanas-kanas. So,
pati yung mga oil namin dito na nakadrum, pati yung mga steel na malalaki pang budiga, yung mga stepiner, dito lang. Siyempre, busy rin kami. Sabi ko kay Primero nga, ano na natin, secure na, transfer na natin yung mga naka-drum na log oil. Wala, hindi rin na, tag-iluwilo rin yung first engineer ko. So ngayon, pabutan ito ng nawas out. Dito, bagsak yung kable dito. Mawag ka chief engineer, wala pang alas 5. Kasi ang umpisa namin trabaho doon alas 5. Kailangan bugbuganay ka na. Overtime, grabe overtime. Para kayo. Oh, mawag na si chief engineer Pete. Good morning. Good morning, sir. Ano niyo muna yung pag-coffee kayo tapos niyo yung putol-putulin niyo yung mga kable doon sa deck kasi nagkalat. Pumasok agad sa isip ko, patay na propeller. Kapihan namin, alas 10, sabi ko, delikado yung natin, sir. Yung propeller. Nandoon yung mga kable rin na kapulupot. Sabi niya, wala yan. Wala yan din. Full crew man kami. Full crew kami, pero mayroon kaming 6 na Bulgaria na mga Peter din. Riding Peter, 6. Oh, good morning, boss. Dito ka muna. Alik. Alik likuranan. Pa-enroll ni si Kwan. Si sir, welcome na team. Dali ka. Dali ka. Ayaw ka, ulaw. Ulaw. Sige na, butang na din mo siya. So, ang nangyari doon, ituhan muna tayo kasi dito ka, basta. Dito kayo. Wala, hindi mo ako. Ano natin, mag-i-endorse natin, mag-endorse. Nawag si Kwan, sir. Part ng natin, millionaires. Millions pa, millions. Family. So, ang nangyari noon, mga after 2 days siguro, taka na si oiler. Naubos man yung sa stern tube, Sir Fred. Yung log oil doon sa stern tube, sa propeller. So, kape na ba kayo lahat? Kape ka na ba? Ano man? Gatas yan, sir. Gatas ba, sir? Merong asukal doon? Merong asukal. Ayan o, gold coffee. Ayan ang mga coffee sa millionaire. Kailangan magbayad kayo mamaya. Okay, so yan ang nangyari, Sir Fred. Talagang bumigay pala yung yung stern tube. Na sila? Yung mga oiler at saka engineer reklamo na dahil nauubos man. So kaya pagdating namin sa Rotterdam, sa pa lang, sa angkorahe pa lang, sinisid na kaagad ng diver. Positive. Nakasalansan yung yung lubid, yung kable, nakasalansan sa propeller. Tapos nayupi yung, tama tayo ng bullpen. Ay, yung petal pin. Nayupi yung isang dahon ng ilisi. Kasi ang barko, mayroong mga ilisi yan, 3. No? 3 ilisi. Mayroon din sa ngayon, 4 na yan. No? Yung shafting. So itong isang dito, dahon, nayupi. Nayupi, dyan. Pero yung na yan, kumbaga ito yung naka-side view. Dito yung propeller. Yung kable dito nakapulupot, talagang maganda pagkasalansan. So after namin ang discharging, mga ilang days, automatic emergency dry dock. Emergency dry dock. Off-hire kami sa charterer. Yung charterer, ibig sabihin nun, yun yung mag-hire ng barko ninyo, mag-rate ng barko para magkarga sa kargamento. Off-hire kami. So automatic, ito, ginupitan ito. 3. Siyempre, hindi mabili isa lang para mabalance yan. 3 ang ginupit dito. 3 dyan. So mga 3 weeks siguro kami sa Rotterdam sa Reda. Siyempre, nagastos ang company. Dahil lang sa kapabaya. Negligence man yun kasi dapat i-secure na kaagad ito. Kaya kayo pag nasa barko kayo, kung ano yung makikita niyo dito na dapat i-secure talaga. Reminder niyo si Bula, boson. Hindi naman, mayroon kang dyan, tulungan mo sila AB dyan mag-secure. Kasi experience namin na dahil sa
kapabayaan. Ang south, pati yung mga ano namin dito, yung mga drum na log oil, pinitpit, parang lata na pinitpit. Tapos yung mga angle bar namin malaki dito, ano na dito sa gilid. Kasi ang laki ng alon. So, ang tapos noon, off-hire kami. Full crew kami Pilipino, pero may 6 kami na mga riding Bulgarian na mga fitter. Talaga yun yung mataki sa hanggang alas 10 sila ng gabi sa Budika. Kami ni partner, alas 9 lang. Taga Cebu man yung ang kasamaan ko. Shout out Joe, Rizada, kung musta ngayon, buhay ka pa ba o ano na, pahinga na. Noon nandyan Cebu, sa Cebu nga. Joe Rizada. So, nangyari na, punta na kami ng walang charterer, pero punta kami ng Brazil. Sa Brazil kami punta, direction. Approaching naman sa Brazil, pero mayroon kaming Sabado nights. Sabado nights. May alak man, open alak. Libre siya. Hindi. Walang libre ng alak sa barko. So, ang nangyari naman, yung ballast line, yung tangke, ito yung control room, no? Control room namin. Nandyan lahat yung mga panel board. So, yung ballast line, Sir Fred, nandito sa likod ng mga control panel, electrical. Mayroon mang dalawang mayroon dalawang door dito at saka dito kabila. Itong mga door, sira-sira na. Pagtatagin ko, yung lock, nabukas na, hindi na siya lock. Hindi na nagbalas tank kasi wala nga kaming kargamento. So, pag lutang yung barko, walang kargamento. Kailangan kargahan itong mga tangke dito ng seawater. Para lulubo yung barko, no? Hindi siya malikot, hindi tatagilid-tagilid. Nagtaka na yung oiler sa baba, bakit may tubig? Di akyat siya doon, pag akyat na doon sa control room. Nagilid ng barko, yung tubig lumalabas na doon sa control room. Swerte na lang, dahil yung mga sa panel board sa generator, simula sa flooring, mayroon man siyang frame na nakaangat. Ilibit siya sa flooring ng control room. Hindi inabot ng tubig. Di. Ay, talaga kung yun, sunog ang barko. Circuit, siya doon, grounded, no? Takbo si Wheeler, sigaw-sigaw. Di ako, pagtingin ko, dong, ang Bisaya mo yung taga Cebu. Dong, control room natin, wala na. Wala na. Di pagtanong, tubig man. Di, sabi ko, itakbuhin mo yung doon para sa pump sa baba, iyo. Ganyan ko sa, siyempre, atras ako kay delikado kurente. Ganyan ko. Wala mo tubig, takbo ka agad ng welding pump. May mga pump sa barko sa sa itabi niyo yung mga welding pump ninyo. No? Emergency pump out ka agad. Ubos ang manual namin. So, nagkalaglagan man sa upuan. Sa yung shelves. Ubos ang manual. Tapos, bugay na naman kami ni partner, overtime. Tinanggal na naman namin doon, kinating na naman namin likod sa control room. Palitan ng pipe. So, na kami. Pagkatapos sa, ang kurahe kami doon, sa Brazil. So, ang daming isda na yung swordfish. Yung swordfish, di ba ang swordfish sa atin, normally, ganyan na kalapad, ganyan kalipis. Ang pinakamalaki. Dili, bangsi. Yung mahaba. Yung Bangsi. Flying fish na. O, espada, swordfish. Hindi rin yung balo. Yung swordfish, ang lalaki ng ganyan na kapal yung niya. Tapos ganyan kalapad. Ngawil ako, ngawil. After siguro mahigit 1 week kami ang kurahe. Mayroong misis na, punta kami na Argentina. Doon, loading. Siyempre, plano na kaagad na sinong lalabas. Pagtapos sa punan, sure life agad. Yun, may rotation na. Siyempre, tagal man matulog mga niyan, lalo na pag approaching sa Puerto, na yan. Ito, mga alas na ibig siguro ng gabi, boom! Kalabog! Sabi ko, patay, bangka! Takbo ko sa labas, sabi ko, wala, may barko.
Bakit parang nabangga tayo? Pero napara ang engine. Patay ang makina. Pero may piloto na ha. May piloto na. Tapos baba ako sa kasi kayo mga Peter pala, pag may emergency, pag may tumirik yung makina, automatic baba kayo. Baba kayo kagad. O wag na tayo na tawagin pa kayo na ano na yan. Hindi na kailangan tawag yan. Pag ganyan, nag-stop yung makina, biglang stop, automatic baba kayo. Takbo sa changing locker, bihis. Sabi ko pagpasok ko, Sir, ano nangyari sir? Parang nabangga tayo. Namatay mga makina natin. Chief engineer taga Cebu, pero nasa Manila nang tira. Wala nag-change yung lube oil pump natin. Ha? Matay pala yung makina natin. Di ako, parang ko rin. Kasi inisip ko, pero ang ko, ay mukhang may tinamaan yung ilisi natin ha. Isip-isip ko lang ba? Eh, pagka, kinabukasan, kape naman, alas 10. Bangka-bangka na naman doon ang mga kwan. Sabi ni Chief Engineer, sige Pete, mamaya, sabay tayo lalabas. Porque tayo, si Kapitan, mga alas 3, maaga tayo para maaga. Low kami si Kapitan, para makarami tayo. Sige sir, ako, Chief Engineer, Kapitan, Ibi, si Buson. Ngayon, baba na ako una. Lutang naman ang barko, sir Fred, lutang ang barko. So pag lutang ang barko, makikita mo na ito. Sus, paglingon ko sa ilisi, naku, yupi na naman. Tinamaan pala yung, anong tinamaan niya? Anong tinamaan? Kasi ilog yun, ilog. Diyan sa La Plata, sa may Argentina. Yung buya, yung boy, mayroon yan siyang kadina. Yung buhay ba, yung ilaw, di ba may ilaw sa na yan? Ganyan, may ilaw man yan. Yan. Mayroon niyang kadina na 3 kadina. Ito kadina, malalaki kadina yan para hindi siya mapapadpad itong marker para ito yung ilog. Mayroong mga buhay yan dyan sa gilid para hindi ka mabahura. Kailangan, dyan ka lang sa gitna. Ano yan? Daan, ganyan, paikot-ikot man yung ilog doon sa Argentina. Yun pala ang tinamaan ng Jesus. Takbo agad ako sa itaas. Sabi, tawagan ko si engineer. Sir, wait, nakalabas na tayo. Bad news, sir. Bad news. Ang propeller na to, nayupi na po. Tawagan si Kapitan na dito. Iling, Kapitan. Ang problema kay wala nila gipahibalo sa principal. Wala gipahibalo ba? Na-damage na po ang ilisi. So katong Miss Boy o ang third engineer nga nabali ang diri. Maoy nagsumbong sa superintendent, kaya na ang superintendent na mo. Pag humana mo og loading, discharging di ay lutang na po. Ignan ni superintendent si Chief Mate. Mag-rent o boat. Kaya para sana tapos tawag sa makina pa-turning gear para tutuyok pa ang tingin. Nakita dito picture lang. Pagkagabi pag humana mo ulagahan man mga 2 days siguro dito navigasyon dito nagpa-party superintendent. Sabi alak laon barbecue prepare si chief ko. Isabon si kapitan o chief engineer. You know, Captain, how much the money to repair this propeller? And how many crew on board? Man ni kabukato, mga 22 Pilipino o unong kakwan. Sana lugar yan. How much the cost of the cargo? How much the cost of the ship? How much the cost of repair of the propeller? Bakit hindi ninyo pinapaalam? Pagdating sa Puerto, bakit sila? Nagdungan sila upat, uli. So tungod sa
wala mo sulti o tinuod. Kamo pag nagkasala na ay mga emergency, istorya ninyo sa ano kay literal magkapos man og accident sa bako. Kadto, pwede malunod ang barko. Ano man, kay wala naman damage man diri ang pikas. So vibration na siya. Vibration pwede na siya madaog. Swerte lang kay wala mi aboti og kanas-kanas. Pwede man ni ma-damage. So, ang pag-asa sa barko, kini og ang makina. Pag wala na, patay na. Lunod mo. Hindi naman makaaway-away sa alon. Hindi na makalaban. So yun ang ano nun. Sir Boy, good morning Sir Boy. Sir. So yun ang problema dito. So ano ko dyan, 11 months. Simula alas 5 hanggang 9 PM ang ano, overtime. All mandi rin. Walang kwan. Kaya pagtapos namin 10 months, ito bago na naman. Buy and sell man ang ano nila. Bili ng lupa, ng barko na luma, tapos repair. Kita naman kaagad. Yan ang business nila. Wala, grabe. Buga na yun talaga. Pero pira pa rin. Grego. Ang mga parts, no? Dire, tudloan mo daan kung saan ninyo pag utilize sa inyong mga materialis. No? Okay, sa barko, usahay, barko, halos walay materialis, walang welding gloves, walang goggles, walang grinding stone, walang bolt, walang nut. So, ikaw nang mo diskarte. Oo. Di na pwede na. Antayin mo na. Mag-request ka. Kanus apa na mga bot? Nya, saan man ang imong karon. So, diskarte. Diskarte na. Dili na pwede nga mingon ka kay first engineer na. Wala man tayong ano dyan first. Wala tayong materialis. So, ikaw, Peter, gagawan mo ng paraan yan. Example, yung Rotex na kasi yung Rotex sa dito sa wheels, dito may motor dyan. Between sa dalawang coupling, no? Ito yung plans ng ano na yan. Ito yung shafting. Ito na yung motor side. Ito dito mayroon siyang plastic sa gitna. Para siyang ano niya, ano siya, para hindi mag-metal tong ano niya. Eh nasira man yan, yung Rotex na ganun ang forma niya, no? Parang ano siya, mga spiral. Pero bilog siya. Ang kapal nito, mga ganyan kakapal. Problema dahil parating na kami sa Puerto, ilang days na lang, hindi makadikit yung barko. Problemado na si engineer, problemado na si kapitan, shipmate. Paano kaya natin dito makadikit yung barko natin? Wala man tayo, hindi man makaandar yung motor. Eh walang parts, walang spare. So anong gagawin? Fabricate. So kailangan mo ng anong klase? Plastic, di ba? Ay walang engineering plastic na mayroong mga maninipis, ganyan kanipis na mga teflon, plate. So problema pati ako, rin ako, pero hindi ako tumitigil ng kahanap ng materialis. So umaga, wala pang kopi, pasyal ako rin kay Chief Cook. Si Mayor naman, nag-prepare na ng lutoan, ganun siya. Ayos siya ra. Ang ina, pwede itong sangkalan ni Mayor Sabi kayo, Makapal-kapal mo. ganyan, magkakapal yung yan, yung tantarado na plastic, yung plastic, ganyan kalapad, ganyan din, yan. Clone, yan. Kapal yan, yun yung sangkalan ni Mayor. Sabi ko, Mayor, ikaw lang pag-asa natin para makadikit yung barko. Bakit, Pete? Wala, hindi tayo makadikit pag sabi ko ito, malapad man, mawasan natin ng ganyan lang. Parang kasi ganyan lang kukunin ko, tapos gawin ko ng parang gear siya. Bakit itong sangkalan ko? Wala nga tayong ibang parts
Sige, sige. Kausapin natin si ano. Kausapin natin si Chief Mate. Tawagan ko si Chief Engineer. Sir, solve na yung ano natin, problema. Bakit? May nakita akong tagtara ni Mayor dito sa kusina. Ito yung gawin natin. Fabricate ko. Isang araw din mahigit ko kasi dahan-dahan ko man ginagabas yung ano. Tinurno ko yung butas. No? Yung butas dito, minasin ko. Tapos saka ko dahan-dahan, nilagari ito. Grind, tapos ano na dito kasi may ganyan man yan. Oh. May ganyan man yan. Oh, parang group man yan. Parang gear ba? No? So dadahan-dahan dito, lalagariin mo na. Mano-mano. Ayos. Sabi ni Kapitan Pit, gawan mo ng espirisa. Sobra ka naman, Kap. Mag-order na tayo. Hindi pa naman masira yan. Kaya yan ang ano dyan, Peter. Huwag kayong ano talaga. Kailangan ang Peter talagang malawak yung ano niya. Hindi yung pwede na stagnant yung utak ninyo na wala dyan, wala na rin. Hindi pwede yan. Eh sabi pa ng chief engineer ng Belgian, I know Filipino can fix everything. Yan ang mga diskarte dyan sa Peter. Hindi pwede na sabihin mo wala kang materials. Hindi rason yan. Kailangan gagawan mo talaga ng paraan yan. Hindi pwede na sabihin mo, walang materials sir. Patay. Hindi ka pwede na. Hindi rason yan. Hindi rason. So yan ang mga diskarte sa Peter sa barko. So si sir naman, Sir Fred, ano ngayon? Sino pang hindi nakapag-gas welding? Gas welding. Kapon, anong balita? Kapir Chop, ayos na? So, gawin ngayon natin ngayon. Ano na? Yung pipe na ano? Pipe na 1.5 sa gas welding ninyo, ito, naka 5G. Ito rin yung trade test ninyo sa ano ha? Trade test ninyo sa doon sa Manila. Yung sa ano naman, sa Ismao naman, 1.8 up to 4.8. Ha? Trade ninyo. 1F up to 4F ang trade ninyo doon karamihan sa mga agency. 1F, 2F, 3F, at saka 4F. So, pilit juwin. Tapos sa masining naman, ang masining, ang trade nyo naman doon, ito. May trade yan. Tapos ito naman dito. Ito, may trade din ito. No? Ito. Left at saka ano, left trade at saka yung right. So ito yung pagpraktisan ninyo na ano na yan. Dito pa rin may trade. Tapos naka-norling. Ito yata yung dito na naka-norling. Alam niyo na yung norling ha. Yung sa nag sa masining. So ito yung trade test nyo dun sa CIMAC. Mayroon tayong ano dyan. Ipa-print out ko kay ano dyan. Ito gamit ninyo is 6011 at saka 6013. Ha? Electrode. Ito naman 5G gas welding 1.5 pipe BI pipe. Fix din ito. Huwag niyo paikutin. Kaya fix yung pipe nakaano na siya o kaya praktisan ninyo yan. Ha? Praktisan ninyo. 34 minutes na sir. 34. Okay, shout out sa ating viewer. Pedro Kuyakoy, Kabakal Edward, at saka sino ba yung si makinista? Saka yung kaibigan niya. Maganda ba? Maganda sir. Mr. Ramos. Ayan, ano natin? Tikpan, ano ba? Tikpan. Saka yung ano natin, mga product ng Good Choice. No? 70 plus na yung ano natin, on board. Jonas Gomez sir. Jonas Gole, paano yan? Last, Yan yan. ano na yan? Malapit na yan. Siya na yan mo kasi. Siya na sa... So bukas, good luck sa inyong ano bukas assessment sa insito. Walang palakasan doon, bagsak ha.
Bagsak, hindi pwede yan na sabihin mo na walang ano niyan. Walang bigay-bigay ng pera, baka magbigay kayo ng pera, mga tip-tip yun, bawal yan. Pag nahuli. Kailan sila? 5? 3 kami. Tatlo lang ang sagot choice, ikaw at saka si Adams. Susunod na grupo, si Juan, Kultura at saka sino pa yun? May insito ka na baboy, wala pa. Sa Smaw. wala pa. Tapos kayo naman na grupo. Sino susunod may insito? Ikaw rin. Ha? May si Juni Cabalquito. Oh. Isa. Saan yun? Yung isang taga, nandun sila Iloilo, no? Yung dalawang Iloilo. Upat sila. Puntahan mo doon mamaya, date, saglit. Tapos review ka doon, saglit. Ha? Sino? Ha? Ay, sipar ko pala sir. Sino yung sipor? Coast Guard? G4. Tumawag na kahapon yun, wala daw. Sabi ko, antay ka lang dyan. Maraming mga bolt dito na malaki, oh. Pwede niyong palitin, tapos tridan. Basta ang importante sa barko, kailangan marunong kayo sa machining operation, lift machine operation. Isusulat ninyo yan dyan, pag wala kayong ginagawa, ano ba itong lift machine operation? Dapat makakabong sir, pinagawa ko sila, mga parts. Susulat ninyo, kasi kasama yan doon sa resume ninyo. Hindi pwede na, nandoon na kayo, nag-interview, antay ka na interview, saka ka pa mag-isip, ano ba yung lift operation? Antay na. Sabay message sa akin, sir, ano pa yun, sir? Patay. Pwede yan. Kailangan malayo pa lang, prepare na kayo sa interview. Kasi ang number 1 talagang key na makasampa kayo sa barko, yung interview. Kasi pag sunod na interview na yan, iti-practice kaagad kayo. Pagtapos ng practice, basado na, kuhanin na kaagad yung mga documents. Pero kung sa interview pa lang, bagsak ka na, hindi ka na ma-proceed sa Sabihin ang dyan, sabihin ka lang na, oh, bata, tatawagan lang kita. O report ka lang, dalawa lang yan. Report ka na lang. So pag ganun ang mo na pinapareport, walang walang assurance. Pero pag sinabi, bata, aray ka niya yung mga papilis, patingin. O dito mo na itong papilis mo, i-propose natin sa principal. Yan, may chance na yan. Pwede ka nang mag-inom ng isang buting Red Horse. Pero huwag kayong kumpiyansa kampante sa Manila kasi may ilan na tayong mga trainee doon hanggang ngayon sipa-sipa ng lata pa rin sa Manila. Tandaan ninyo. Yung ini-expect ko na una makasampa na sana na mabilis kasi dating mga wala. Sabit sila sa medical. Iwan ko sabit nila baka sila doon sa Wala mang misis din. Sino pang walang medical sa inyo? Ikaw wala pa rin. Kamong dalawa. Wala pa. Meron ka na? Oh, kailan kayo magpa-medical? Medical kayo. Mamaya may kayo, HIV. Pag may HIV, anong gagawin ba? Pag may HIV, anong gagawin? Palayo sa? Palayo. So, may chance ka pa na makasampa? Pag may HIV kayo? Wala na. So, ang gagawin ninyo, dahan-dahan kayo dahan-dahan kayo gagapang papunta sa cemetery. Lagi. Wala mang trend dito. Magdasal lang kayo. Diba? So saan na natin makukuha? Kasi itong topic na HIV, mga sa health related, bago kayo aalis, mayroon kayong tinatawag na PIDOS. Mayroon nga yan, PIDOS, ano ba itong PIDOS? Yung mga naka-abroad na. Pre-departure orientation. Diba? Pre-departure orientation seminar. I-inform kayo, i-orient kayo na kung palagi kayong magamit ng babae tapos wala kayo sa safety o palagi kayong umiinom ng mga alak na mga yan ang
gamit kayo ng drugs, yan ang mapupuntahan ninyo.